Ilang beses po naming tinalakay ang pagdadalang tao ni AJ Raval at ang kanyang panganganak. Binash po kami ng todo-todo. Eto na, lumantad na po ang katotohanan. Hindi po kami gumawa lamang noon ng kwento. Hindi po kami nagtagpi-tagpi ng mga senaryo. Totoong-totoo po na nagkaanak na si AJ Raval at si Aljur Abrenica. At dalawa pa. Nag-post na naman po si Chris Aquino. Sa kanya naman ang gagaling lahat eh. Masipag po siya sa kabila ng kanyang sitwasyon. Masipag po talaga siyang mag-post ng mga nagaganap sa kanyang buhay. At eto na nga yung sinabi niya na may kinabit daw pong device sa kanya kaya siya na-confine at inoperahan yung Portacat. Pero ito po ang ikinaaliw ng ating mga kababayan na ikinainis naman ng marami. Kasi pinost po niya pagkatapos daw ng kanyang operasyon, talaga ang tinanong niya, pagmulat. Where is the cutie pie doctor? Ilang araw pa lang nakararaan, humihingi siya ng walang humpay na panalangin. Tapos paggising mula sa operasyon, where is the cutie pie doctor? Sa kalagayan mo ngayon, may cutie pie doctor ka pang hinahanap. Nako, kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Siyempre naman, nandito pa rin po kami. Tuloy-tuloy po ang aming mga kwento at tuloy-tuloy ang mga revelasyon. Tama, Romel Chika? Tama, dating bulungan, ngayong sigawan na ang aming hatid sa iyo ng mga totoong kwento. Nako, yan ang sinabi mo. Ano kaya ang masasabi, Mayor? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Hindi natutulog ang mga balita, laging may bago, kaya iyan, pag-uusapan namin at bibigyan namin yan ng mainit na opinyon. Wow! Take one! Perfect! Yan. Pero hindi kami sanay, i-take two mo yun. Request ng mga SNNers. Take two. Hindi natutulog ang mga balita at yan, lagi namin pag-uusapan. At syempre, bibigyan namin yan ng mainit na opinyon. Talagang perfect. Dito ka na talaga sa gitna. Oo, dito ka na sa gitna. Hindi kasi pareho yung damit nyo. Para pwede siguro gitna. Hindi kami nag-uusapan. Ayan po mga kachika, totoo naman, halakhakan na naman ang ginagawa natin sa simula pa lamang po natin. Nako, lahat po ng gusto nyo, maririnig, mapapanood nyo ngayon dahil kayo po ang aming inspirasyon. Dito lamang sa inyong programa, aming programa, at ito po ang Showbiz Now Na! Kamusta ka na? Ito, okay naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, lumalaban, nilalaban ng sipon at ubo. Ano ang nararamdaman yung dalawa kapag meron tayong ikinukwento dito na alam naman nating totoo pero pinabubulaanan ng personalidad at ginagawa pa tayong sinungaling? Ay, naku, ang nararamdaman ko talaga, parang gusto ko talagang ibalik lahat ng mga dati pag-usapan natin. No? I-rewind. Para talaga, ano ang sinasabi namin? Diba? Ito yon. Ikaw, ano ang nararamdaman mo? Ay, ako naman pagka sinasabi nila, hindi totoo yung mga sinasabi nyo. Para mga ibig sabihin, naku, darating din ang araw na talagang ang totoo ay mabubulgar. Ang totoo ay mabubulgar. Alam nyo po mga kachika, importante po para sa amin itong una naming pag-uusapan. Maraming pagkakataon na po na pinagbintangan kami na naninira ng buhay ng mga personalidad. Meron po kaming ikinukwento dito na totoo naman at meron po kami mga resibo pero kami pa ang pinalalabas na sinungaling. Ilang beses po naming tinalakay ang pagdadalang tao ni AJ Raval at ang kanyang panganganak. Totoo po mga kachika, nagdadalang tao po si AJ Raval. Kung talagang hindi ka buntis, magpa-interview ka ng live, yung makikita namin talaga yung tiyan mo na flat. Binash po kami ng todo-todo at ang sabi, sinisira lang daw natin. Saan daw isisilid ni AJ Raval yung bata, yung sanggol, pagka sexy-sexy. Oo. At doon pa yung mga gumagawa kayo ng kwento. Yun yung gumagawa, yun yung pinakamahirap parata na gumagawa lang tayo ng kwento. Sabihin daw, fake news daw yun. Fake news daw po. So, sa matagal na panahon po, kami po ay pinalabas na gumagawa lang ng kwento at nagsisinungaling at naninira. Ngayon po,
pinakamahirap po talaga na pabulaanan kapag may batang sangkot sa usapin. 9 na buwan lang po dinadala ang bawat bata. At pagdating ng panahon, yung tamang panahon, lalantad din po ang katotohanan. Katulad ngayon. Alam mo na, iniisip ko talaga lahat ng mga ni-reveal mo na dating nagdadalang tao. Eto na naman. Ay, alam mo, lagi naman akong sinungaling sa mata ng publiko kapag hindi napapatunayan na totoo yung aking inilalantad. Una yung kay Aubrey Mike. Ayan, di ba? Yan ang mga kwento. JP Obligasyon. Pagkatapos ng 8 taon, sinabi niya, totoo po, may anak ako. Pangalawa, sa Pamela Baranda. Pamangkin ko lang siya. Ang tagal na tinago yun, ha? Grabe. Sabi ko, umamin ka na, Fem. Hindi, tita, ano talaga, pamangkin ko lang po siya. At ang pinakamatindi, yung kay Nadia Montenegro, anak kay Baron Geisler. Dekada mahigit, bago nalantad ang katotohanan na totoo na may anak sila. At ngayon, eto na po, mga kachika. Naku, sasabihin na natin na. Umamin po talaga at siya mismo ang naglantad. Si Jeric Raval, na 2 na po ang anak ngayon ni na Aljur Abrenica at AJ Raval. Kamusta si apo mo? Malaki na. Lolo ba tawag sa'yo? Sino doon? Kasi marami ako apo. Nangangapo ko. Hindi, kay AJ. Bata. Ilang taon na ba? Panganak pa lang eh. Yung kay AJ ba, lalaki babae? Babae, lalaki. Ano masasabi mo? Tamang-tama sa mga kwento natin noon. Kaya ka alam mo, nung naglabasa, ay, eto na yung kinikwento ni nanay. So, paano pa? Ano pa? Nakakatuwa lang kasi na parang, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang dami ngayon na sinisira ng social media. Fake news. Fake news. Eto. Pasok tayo, nay. At yan po yung panahon na talagang napaka-sexy naman talaga ni AJ Raval. Pambato siya ng Viva Max. Kasagsagan ng karir kasi. At saka hindi mo tatawaran talaga ang kaseksihan niya. Talagang... Naalala mo, sa kasagsagan ng ating kwento, nag-costume pa siya ng Santa Claus, di ba? Ang sexy talaga. Ano ang napansin ng ating mga kababayan? Sinabi rin natin yun, AJ, hindi mo nabantayan yung damit mo. May tumulong gata sa tapat ng ano mo. Di ba? May dibdib niya. Basa. Parang yung sa babaeng katatapos lang magpadede. Nung mga anak po na nakatalukbong nung dalhin sa ospital, inilantad din po namin dito na nandun po si Aljur Abrenica. Naghihintay sa ibaba, ayaw umakyat sa itaas ng ospital. Nakumpirmado na nga pong nanganak na si AJ Raval, hindi po sa isang ospital, kundi sa isang center din o isang lugar na pag-aari ng mga doktor na magkakasosyo doon sa building. Ano ang sabi? Mga sinungaling kayo. Kaya daw po napilitan si AJ Raval na bumaklas na sa pagpapaseksi at sa pag-artista. Hindi na raw niya kaya yung mga issue na siya lagi na lang taon-taon nagdadalang tao at nagbubuntis at nanganganak. Correct. Hala po sila, paniwalaan na lang po nila kung anong gusto nilang paniwalaan. Kasi po, the more na pinagtatanggol niyo yung sarili niyo, the more na mas inaatake po kayo ng mga tao. Sila din po talaga yung totoong nakakakilala sa akin. At isang malaking question yung bigla niya kasing paghinto. Diba? Yung kasagsagan ng karir niya to Biglang tumigil na lang, wala nang na-link ang pangalan niya kay Aljur. Tapos wala na tayo, kundi wala na sinabi na ayaw na lang daw. Kasi nga daw, lagi na lang siyang pinagbibintangan na nagbubuntis. At saka sinasabi pa na ayaw daw ni Aljur na magpakita ng skin na. Diba? Yung pala, ito na yun. At nung matanong naman si Jeric Raval tungkol dito sa pagkakaroon ng anak, ng kanyang anak na si AJ, ano ang sabi niya? Hindi, mga apo ko yun. Marami akong apo. Sabi niya, hindi ko malaman, natatawa na lang ako sa kanila. Definitely hindi. Kasi isa lang kami ng tirahan yan eh. Pag nandito ako sa Quezon City, sa akin umuwi yan eh. Pag nasa Pampanga kami rin ang magkakasama. Maraming salamat sa kanila, napapansin nila yung anak ko. Alam mo yung mga marites, importante rin yan. Pag wala nang marites sa buhay mo, mag-isip-isip ka na. Siyempre, at kung anong sabihin ng, di ba, ni Jeric Raval, kasi anak niya yun. Siyempre, sino man lang tayo para siya ang kasama. Siya ang kasama. Sino ba tayo na parang hindi? Pero nakinig tayo sa kanila. Nakinig lang tayo sa sinasabi. Ang tanging walang sinabi tungkol sa pagkakaroon na anak si Aljur. Ay, wala. Wala ako natatandaan panayam na dininay niya. Wala. Tahimik lang siya. At lagi naman ganon.
noon, si Aljur. Pero si AJ, sa ano yung sabi? Saan ilalagay? Ang flat. At saka flat, kung ano-ano binabato sa kanya tungkol sa kanyang papanganak. Di ba parang ayaw niyang maniwala talaga. Nako, siguro mga fake news na yung mga sinasabi Tapos, nila. Di ba? lumiit yung dibdib niya. Nagpatanggal siya ng silicone. Yun, isa sa mga palatandaan. May hawak po kami dito na resibo. Hindi po namin tatalakayin ito kung di po kami nakatitiyak sa aming kwento. Pero ano ang pinalabas? Kami naninira, nag-iimbento ng kwento. Ano ang sabi ko sa inyong dalawa nun? Kahit sa CFM, maghintay lang tayo ng tamang panahon. Ano pang sabi ko? Parang bagoong yan sa loob ng garapon. Kahit anong higpit ang Oo, pagkakasara. kahit talian mo pa ng goma yan, lalantad at lalantad ang tunay na amoy at lalabas ang katotohanan. Heto na po. Ayon kay Jeric Raval, ang kanyang unang apo ay lalaki. Ang ikalawa ay babae. Totoo po bang may anak na si Miss AJ? With Azure? Hindi, yung palang bunso, 2 months. 2 Yung months isa, 1 year. 1 year. So yung pangalan niya po is girl or boy? Yung babae sa lalaki, pangalan niya sa Alpina. Pangalan ng lalaki, tinatawag ko lang, Al Junior. Tama din yung sinabi natin. Nako, talagang ewan ko kung bakit naman kasi itinatago. Pinakamahirap kung itago talaga ang pagkakaroon ng anak. At saka may kasabihan, everybody deserves a birthday. Ba't yung itatago? Anak nyo yan. Yan ay nabuo dahil sa pagmamahalan. Ba't kailangan nyo ikaila? Mauunawaan natin na kasagsagan yon ng popularidad sa pagpapasexy ni AJ. Ni AJ Ravalo. Oo. Pero ang hindi natin maiintindihan, ba't ikinakaila? Yes, di ba? Bago tayo magsabi, ba't kaya ang mga artista, pag nabubuntis, tinatago pa nila, ginawa naman nila yun. Siguro, isipin na lang natin, nakakontrata pa, na hindi pa pwede siguro kahit gusto i-announce, may kontrata, magbabayad sila, di ba? Pero ang pinakaayoko talaga yung sinabi niya na bumaklas na siya sa pagpapasexy at pag-aartista kasi lagi na lang siyang ichinichismis na nagbubuntis at nanganganak. Yun naman ang katotohanan talaga. Di ba? Paano kayo mapapaliwanag ito? Ay, eto na nga, meron nga nagsabi pa noon, kailan kayo aamin na may anak kayo pag naging Pangulo ng Pilipinas ang anak nyo? Di ba gano'n? Natatandaan ko tong kwentong ito. Kailan pa, pag nakita niyo anak niya na kumukuha ng mga ano? At sasabihin nyo, anak ko yan, pagkatapos nyong ikaila. Yun lang yun. Sa isa lang naman tayo nasira Yes. Sa isa lang tayo nasira. Yung hindi natin natiyak. Alam ko yan. Yung anak ni Alden at saka ni Maine. Ito yung talaga Malaking himalayan. Hindi po totoo yan. Kaya, naku, wala pa tayo naririnig na anumang komento mula kay AJ Raval at kay Aljur Abrenica. Pero wala na kayong mahahabol pa. Mismong si Jeric ang naglantad ng katotohanan na dalawa na ang anak nyo. Isang lalaki at isang babae. Ngayon yung sabihin na wala kayong anak. Hindi kayo magugulat yung dalawa? Si AJ at saka si Aljur nito sa ibinulgar ni Jeric Raval? Baka sabihin nila, si daddy naman, siya pa ang naglantad. Diba? Kasi parang nabigla kasi si Jeric Raval. Sa tanong nung tinanong siya kasi nakamusta na si AJ kailan ba siya babalik sa ano. Sabi niya, hindi na siguro kasi busy na sila masaya na sila kasi mayroon na silang anak. Dalawa na. Nung una sabi niya mayroon silang dalawa anak. Yung isa tinanong pa, sinong pangalan ng panganay? Ay hindi kasi ang tawag na nila kuya, ng kuya, parang ganun lang. Ay, yung pala, junior pala yun. Junior daw niya dahil kamukha niya. Sabi niya, wala tayong magagawa anumang lihim ay malalantad pagdating ng tamang panahon. At pinakamahirap itago ang pagdadalang tao. Lalantad at lalantad yan. Diba? Ang tinatanong ngayon siguro, I'm sure nagtatype na lahat siya, bakit sila umamin? Bakit nila inamin? Hindi na nga. Namatay na di ba? Namatay na, bakit kaya sila umamin? Pero hindi mamamatay ang issue na meron na sila. Pero hindi na masyadong pinag-uusapan. Ngayon lang. Ito na, dumating na yung araw na hinahantay natin ng pag-amin. Ito na.
Ay nako, maraming salamat kay Jeric Raval. Yes, thank you. Dahil inilabas niya ang katotohanan. Hindi man nagsasalita si Aljur at saka si AJ. Pareho silang AJ, di ba? Oo. AJ. Oo. Pareho ang kanyang nickname, di ba? Eto na, lumantad na po ang katotohanan. Hindi po kami gumawa lamang noon ng kwento. Hindi po kami nagtagpi-tagpi ng mga senaryo. Totoo po na nagkaanak na si AJ Raval at si Aljur Abrenica. At dalawa pa. At ngayon, malaya na tayong lahat. Di ba? Malaya na rin kayo. Oo. Pwede na kayo mamasyal. Yes. Hindi yung sasabihin ni Jeric na siguro isa sa mga apo ko yun. Magkakaedad kasi. Di ba? At saka siyempre nagpapasalamat tayo kay Jeric Raval sa pagpapanalo niya Best Supporting Actors. Siguro kung hindi pa siya nanalo, hindi pa nabulgar ito. Kasi siyempre siya, hindi siya tatanungin eh. Kaakibat niyan, may tanong din ang bayan. Ano ba yung tanong? Bakit daw nanalo si Jeric Raval na Best Supporting Actor? Hindi naman ipinalabas yung pelikula nila. Ayun na. Kahit sa streaming, hindi rin. Alam mo talaga, pag may mga award talaga ito, napakahirap talaga eh, no? Totoo yan. Basta, kantahan mo na si Aljur at saka si AJ Raval. Ay nako, di kakantahan ko na lang sila ng nilunok kong lahat. Nilunok kung lahat. Ay, ba na ito? Lumaday. Kay Selena Sevilla. Nilunok kung lahat. Ang mga sinabi ko. Hindi, dito nilunok ko ang lahat at hindi nagtira. At hindi nagtira. Galing yun. Yan. Nilunok kong lahat. Ang Mga sinabi ko. Babawiin no, yung mga salita. At saka talaga, ito na, lunok. Hindi mo na kailangan lunukin mo na. Wala susa. Kinain yung sariling suka. Nilunok kong lahat. Ang mga sinabi ko na ako'y hindi Wag na. iibig. Ayan, basta ang mahalaga. Nalunok na. Nilunok na. At nung nilunok, Binawi ang lahat. Di ba? Yun. Dito na po tayo sa mas seryoso naman na usapin. Nag-post na naman po si Chris Aquino. Sa kanya naman ang gagaling lahat ng ating ibinabalita. wala naman ng iba kundi sa kanya lang manggagaling lahat. Sa kanya lang. Update. Masipag po siya sa kabila ng kanyang sitwasyon. Masipag po talaga siyang mag-post ng mga nagaganap sa kanyang buhay. At eto na nga yung sinabi niya na may kinabit daw pong device sa kanya kaya siya na-confine at inoperahan yung Portacat. Yan yon. Nagtanong naman tayo kung ano ito sa mga bihasa. Ito po yung pinaka madaling daluyan ng mga gamot. Doon nila isasaksak. Tapos para na-monitor din yung Portacat na yan. Kumbaga doon sa butter, di ba sa Dexter, sa butterfly. Para di natatanggalin yung hindi tusok ng tusok. Karaniwan yan sa chest. Ayan. Yan po yung balita ni Chris na talagang nilagyan na po siya ng Portacat para yung pong gamot ay mas mabilis ang access. Ganun yon. Pero eto na. Ano yung natatawa ko talaga. Ako naaliw ako pero maraming hindi naaliw. Oo, kasi ako talaga na personally, naguguluhan na talaga ako kung ano ba talaga. Gusto ko ang kalagayan ni Chris Aquino talaga maayos na. Pero pag nakikita mo yung mga ilang araw, hindi maganda yung mga post. Iba-iba. Tapos ito, sabi ko, saan ako maniniwala? Kailan ba to? Kailan ba? Ano ba yun? Hindi, sabi niya, nadagdagan na naman ang AI niya. Dumami na naman. At talagang nakikita natin yung mga pictures na binubuhat na lang siya ni Bimbi, di ba? Tapos biglang sasabihin, nadagdagan siya ng 3 pounds. Ganon. Tapos gumanda na ang kanyang kalagayan doon sa beach house. Tapos eto na naman, talagang nag-ano na siya, naghihintay ng marami na naman na madadagdag. Ibalik sa Tarlac na kung saan kailangan na matinding panalangin. Kasi 6 months daw na 6 months na rehabilitation nga ang tawag niya na kapag nandoon na daw siya, ay magluluto ulit siya. Lagi daw ulit siya magluluto. Kaya lang, hindi raw siya pwedeng lumapit ng ilang minuto sa apoy dahil kasi bawal daw yon sa kanyang AI. Malalagdag sa lupus. Sa lupus, saka daw doon sa rheumatoid arthritis niya. Kumbaga, mabubulabog, gano'n. Pero ito po, ang ikinaaliw ng ating mga kababayan na ikinainis naman ng marami. Kasi pinost po niya, pagkatapos daw ng kanyang operasyon, nung tinatanggal-tanggal na ang mga kung anik-anik sa kanyang katawan, talaga ang tinanong niya, where is the cutie pie doctor? Where is the cutie pie doctor? Akala ko ba sabi niya, hindi i-reveal yun.
sabi Hindi niya. daw niya papangalanan. Oo, kaya nga eh. Ang sabi niya, I won't mention your name, promise. Ayun Yun ang na sabi naman. niya. Ayun, sino kaya yung cutie pie doctor na yun? At sa Hindi kabila, raw siya nilalabanan nun. oo, at sa kabila ng nahihirapan siya, nakaka-appreciate pa rin siya ng ganon. At parang Nakakatuwa. kailan lang, ilang araw pa lang ang nakararaan, humihingi siya ng walang humpay na panalangin. Oo. Kailangan ko po ang inyong mga dasal. Ngayon ko higit na kailangan. Tapos paggising mula Yun sa ang operasyon, unang-unang. where is the cutie pie doctor? Ay. Yun ang medyo balaho siya doon sa mga Pero alam mo, kababayan natin. siguro ako parang naintindihan ko si Chris eh. Kasi parang siguro, parang sa kanya, parang inspiration niya parang gano'n, di ba? Hindi kasi alam mo, kapag kaganyan ang iyong kalagayan na ikaw din mismo ang nagpo-post na ikaw ay ganito, nadagdagan ng AI mo, na humihingi ka ng panalangin, hindi mag-expect ang mga tao ng where is the cutie pie doctor? Oo, nag-post na nga siya na natatakot na siyang matulog kasi baka wala nang bukas. Oo. Tapos ganun pa. Ay, naku. Oo. Alam mo naman si Chris, di ba? Kung sino, di ba? Dati nga, di ba, si Dr. Padlan, di ba? Michael Padlan. Oo. Di ba? Tapos ngayon may iba. So, mag-iisip na naman ngayon yung mga tao kung sinong cutie pie doctor na yan. Hindi kaya si Diba? Dr. Michael Padlan din si cutie pie doctor? Parang hindi Na din hindi eh. niya ibabanggitin ang pangalan. Cutie pie ba si Doc? Pero kasi nasa St. Luke's siya, di ba? Si Oo, Michael pala, di ba? nasa Nasa Makati Makati din. din. Oo. Pero doon siya ngayon sa apartment sa Makati. Sa Makati. Pwede rin. Kasi Oo. hinahanapan nila, sino yung isang doktor na hindi niya binanggit? Oo, yun Di ba? na Meron naman. pang Yan na ganon. naman. Alam mo, si Chris ang hilig sa blind item. Oo. Ano? Alam mo, iniisip ko na lang si Chris, parang pinagagaang niya na lang siguro yung sakit. Yun na nga. Yun na lang. Yung iba ang iniisip, siguro epekto ito ng gamot. Kaya kung ano-ano na lang ang kanyang mga ipinopost. Pero mas gusto po naming isipin na siguro ginagawa na lang niyang magaan ang kanyang Okay, kalagayan. Yun na lang. Tama. Doon na lang tayo mag-focus na ginagawa niyang positibo yun sa hirap ng Oo, naranasan na niya. pinagdadaanan niya. Para ibig sabihin Siguro makalimutan. pinagagaan Oo, niya. yun na lang talaga. Hindi man makalimutan, Wendell, mapagaan man Oo. lang. Oo. Diba? Kaysa naman siya, aray, ang sakit siya Oo. ganito. Naku, hindi na naman ako pinatulog ng ganito. Oo. Ganyan. Mas maganda na yung, where is the cutie pie doctor? Oh, di ba pa? Doon tayo magpo-focus kayo na, ay, hindi na yung sakit ni Chris. Yung doktor na lang kung sino yun. Di ba? Yun na nga, mag-iisip na naman yung mga tao ngayon kung sino yun. Naku, mag-search na naman sila ngayon. Doon sa may St. Docs na yun, sa BGC, kung sino Dapat yun. palang kinanta mo dito eh. Diyan ang cutie pie. Diba? Cutie pa. Cute. Ano yan? Cute. Diba? Basta tayo wish natin, malampasan ni Chris Aquino yung lahat ng sakit na pinagdadaanan niya ngayon. At sana, kung magpo-post man siya, huwag niyong hatiin ang emosyon ng ating mga kababayan. Kasi ang dami nananalangin para sa iyo. Ngayon, ang mga post na naman, ang mga bira na naman eh, ayan, kita mo, sa kalagayan mo ngayon, may cutie pie doctor ka pang hinahanap. Parang ganon. Oo. Nahahati. Diba? Dapat iisa lang eh, ang damdamin. At saka sana sa mga nagpo-post naman, para hindi po magulo ang ang mga kwento kasi mayroong talagang nasa bedridden siya na payat-payat. Tapos may ibang, bukas iba na naman ang picture. Ano ba? Huwag nyo na naman paglaruan Huwag yung iligaw. mga... Oo, huwag nang natin iligaw Huwag yung mga iligaw. tao. Kasi naguguluhan po talaga, sino ba talaga dito si Chris ngayon? Nasaan ba siya ngayon? Yes. Yun, Oo. di ba? At saka tayo naguguluhan din. Bakit kasi lahat ng mga movements niya, kinukunan pa ng video, kinukunan pa ng picture, tapos ipopost sa social media, At di saka ba? ang pinakamahalaga, bakit lagi nagpo-post si Chris ng kanyang kalagayan? Maganda naman ito kung Oo, tutuusin. ina-update. Ipinapaalam niya sa publiko, updated siya kung ano ang nangyayari sa kanya. At marami naman kasi nagtatanong at nagmamalasakit. In fairness. Kaya lang, tanggalin na yung where is the cutie pie doctor nang hindi nahahati ang emosyon ng ating mga kababayan. Kasi nagulat talaga ako yung pagdilat niya. Yun ang una, where is the cutie pie? Iniisip ko parang pelikula, di ba yung, bilang, where is the cutie oh, di pie ba? doctor? Nakikita ko tuloy ito. Okay. Naku, sasabihin ni Chris, where is the cutie pie doctor? Oh. Di ba yung ganon? I want him now. Di ba gano'n? I want to see him now. Oh. I want to thank him. Di ba Kasi mga hindi raw gano'n? siya kinukontra nun eh. Oo, ay, Ni di- cutie pie. Oo, talagang ano doon sa kanya. Lahat kung anong gusto niya daw, inano ng doktor. Eto na. Ayan Eto na na. naman. Sa ibang araw, susunod, mababanggit niya na yan. Oo. Ay, sigurado Lagi naman siyang yun. bumibitiw sa pangako. At saka diba? laging may, yung kwento ko is may part 1, part 2, part 3, Oo, plus oo. finale na. Abangan natin Oo, yun. Abangan natin. Sigurado magkakaroon yun. Basta tuloy-tuloy lamang po ang panalangin para kay Chris Aquino kahit pa
pa, meron siyang hinahanap na cutie pie doctor. Yes. Kantahan mo na si Chris. Naku, di kakantaan ko na lang siya ng help me make it to the night. Ng Cutie Pie Doctor. Ng Cutie Pie Doctor. Teka, yung umpisa Take niyan, the ribbon. Rebon. Wala akong alam na Rebon. Oh, Engelbert yan Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Let it Kami fall. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Ganon. Lay it soft upon my skin. Like the shadows Like on the the wall. shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. I don't care what's right and wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Ay, alam mo Ayun na yun, yung alam mo yun eh. Cutie Pie Doctor. Yesterday is dead and gone. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At ito na nga ang ating blind item for today's video. Na talagang naku, dalawa ito. Ang ipapablind ay isang babae, isang lalaki ay ating ipapablind item for today. Ito na, ang siste ito na. Nung pala ito, bago pinagsama ito sa isang teleserye, hindi nila naiisip na magiging, ano pala sila, na magiging partner. Nakakagati ng Oo, publiko. nakakagati ng publiko. Unang-una kasi, nung gumagawa sila ng una nilang pagsasamang teleserye, naku day, eto si lalaki at to si babae, iwas talaga sa isa't isa. Never na nag-uusap. Nung Sa wala set? Sa set, never na Pagkatapos ng take, kanya-kanya. Oo, mga parang, sige, gano'n. Pagkatapos, cut. Pero Baklas. sa harap ng camera, sweetie pa eh. Yun ang nakakahanga sa dalawang ito. Nakakahanga dahil nakabuo sila, ang istasyon ay nakabuo ng biglaang love team. Oo. Na kung saan naman, itong love team na ito, na maraming pinakilig. Pero sa gitna ng ating pagkakilig, nako, Wala naman pala nagaganap. Wala naman. Pero sumakay. Pinasakay talaga tayo ng bonggang-bongga. Ay, naku. Ibig mong sabihin, kunwari, meron silang eksena na may kissing scene yun Oo, diba? at talagang sweet na sweet talaga yung mga malalapit talaga mga eksena, diba? Pero pagkatapos ng take, Wala. pag sinabi ni Direk, Cut! cut! Ay, kanya-kanya na sila kaagad. Kanya-kanya. Hindi nag-uusap. Wala. As in, wala. Kasi kung ang natatandaan ko pa nga nung diniscribe, anong masasabi mo sa bago mong partner? Sabi nga nung di babae, sabi niya, ay nako, laging, ganun talaga. Laging late. Laging late. Oo. Dalagang nilaglag niya May ng boyfriend siya nun no? Yes. At 8 diretsong nilaglag niya yung lalaki. Samantalang binibuild up sila, no? Diba? At saka may girlfriend din, yung lalaki. Oo. Diba? Yun. Pero Baka yun ang ganda. dahilan. Isa- Ayaw nilang mangpeke. Oo, pero sa harap ng camera, namimeki sila. Sa mga interview. Yes, Diba? na umasa nga tayo. Tapos, yung pala, meron namang palang ganap ang bawat isa sa kanila. Hala. So, Grabe hindi naman naman pala to. ito nag-uusap pagkatapos ng take. Nakakalo, di ba? Kanya-kanya sulok. Lalo na ito si lalaki, di ba? Si lalaki, di ba? Baguhan pa lang, talagang alam mo naman na talagang natag na kagad sa napakasuplado niyan. Iwas na iwas. Samantalang ito si babae talagang kikay. Jolly. Ay, super ano yan. Super. Kaya Super parang, PR. nung pag pinagsama mo sila, cute. Kaysa isang tahimik, isang madaldal. Oo, tama. Yung pala, wala rin talaga. Kahit anong daldal ni babae, parang walang Ay, naganap. nako. Kaya pala pinawawasak na ng mga fans yung kanilang love team. Yes. Diba? So, eto na naman. Andito na naman. Dinawasak. Eto na naman tayo. Oo. Meron na naman silang Mayroon na naman. binabalik na naman nila yung mga ganito, ganun eksena. Paano pa ngayon kakagati? Alam na natin ang kwento ng lalaki. Alam kwento ni babae. Paano pa? At saka Ayun na. nag-iiwasan. Nag-iiwasan. Diba? At nahihiya na tuloy sila, nararamdaman, nahihiya sila na umakting-acting pa. Pero wala sila magawa. Hindi na nga dahil raw trabaho. inaakbayan ng lalaki yung girl pag may nagpapapicture. Wala na. Ang umaakbay na ngayon sa girl, yung bagong nalilink sa kanya. Ay, laging kasama sa
jogging. Ay, yes. At may pagano si girl. Di ba pag nagkikita? Oo, parang siya pa ang sabik na sabik. Yes. O, teka muna. Ito Para na sa naman. mga SNNers, para kay Tito Manny Garcia at Tita Norsky, para kay Tita Ace ng Ayan. Pet Market, Oo. ng Grotto, at saka Bukawi, kung saan makakabili kayo ng magagandang alaga na ang Makatarungan. At syempre, si Wating-Wating ng London. Ay, oo. Hindi makakalimutan yan. Bigay ka ng clue. Nako, siyempre, sikat ito eh. Yung si... Ako yung sa girl, ikaw yung sa girl. Nako, ito na naman si lalaki. Sabi niya, ikaw yung sa girl. Good sa girl. Ito na naman si lalaki. Di siyempre, wala naman ako yung... Malay mo naman, Lagi makaisip ka naman ganyan na lang ang yung clue. Oo nga. Sino ang tumalo na naman? Sige. Ay, alam mo ito siya, pero yung pangalan nito ng lalaki, sikat ito, di ba? Baguhin mo yung Pero siya yung tumalo. Kay Gulayat. Bigyan mo ng bagong clue. Dim Sum House. Di ba? O salon. May salon. May salon Ayan, din dapat to. ka bago nagle-level up tayo. May salon din. Ako sa babae. Si lalaki, naku, ay, Tumalo kay Gulayat. sabi niya yun eh. Ay, Ano? naku, wala akong maisip na. Wala na. Ay. O ako na lang doon sa girl. Ayan. Sige. Ayan. Siyempre, paboritong laruan ng mga batang babae. Ay, diba? napakaganda naman nga. yan. Diba? Kapag merong mga balikbayan, ibinibili yung kanilang mga pamangkin at anak. Nung manika na yan. Pangmayamang laruan. Mismo. At may Diba? kwento dyan. Yung isang bruha, Ay, di ba? Anong Alin? bruha? Yung Sinong bruha? manika na yan. Oh. Di ba may tumawag? Ano po yon? Magpapa-ano sana ako eh. Meron ako ano tawag doon? Anong ipapaano? Mapa-customize, papagawa. Hindi papagawa. Yung kasi mayroon siyang, ano ba tawag doon na, yung tinususok-tusok. Mangkukulam. Makukulam. Sabi niya, meron po ako ipapakulam. Magkano pong bayad? Ano po, 5,000. Ang mahal naman po, mapapakulam lang 5,000. Kasi? Kasi po, ang gamit ko, ano eh. Ta-na-na-na-nan. Na-na-na-na-nan. Yun na yun. Naku. Naku, pagka naman hindi nyo pa ito nakuha, mga SNNers naming mahal, mauupo kayo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabantot na basura at walang Electric fan na Siyempre yung Roam Air Collator. Ayun, wala kayo niyan. Sigurado yan. Kaya naman. Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. At Siyempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi ko pinapaalala sa inyo na please don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. okay. Ay nako, halakhakan pa rin hanggang sa huli. Sa inyo pong oras, tiwala at pagmamahal na inilalaan sa amin tatlo sa aming programa. Maraming salamat po. Kayo po talaga ang aming inspirasyon, ang pinaghuhugutan namin ng lakas ng loob sa pagtatawid ng mga kwentong totoo sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Salamat, Romel at Wendell. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Mali! Kanta lang tayo. Ta-na-na-na-na. Na 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 na.